Hapon po sa ating lahat, tayo po ay magpapasimula na ng ating gawain. Pangungunahan po tayo ni Ate Lenny sa opening prayer. Sige po. Tayo po yung ako at tayo po yung mananalangin. Panginoon, maraming salamat po. Tinipon mo kami muli dito upang mag-aral na yung salita, Panginoon po. Lord, dalangin ko po na ang aming pag-aaralan ay magrema sa bawat puso ng mga tagapakinig, Panginoon po. Pagpalain mo rin po, Panginoon po, ang maghahayag ng iyong salita. Basbasan mo po kanyang labi, Panginoon po. At dalangin ko, Panginoon po, ang lahat po ng ituturo sa amin ay aming matandaan at aming maipabuhay sa pangalan mo. In the mighty name of Jesus, Amen. Amen. Amen, amen. Ngayon naman po ay makakarinig tayo ng isang tanging awit. Walang iba, si Ate Lisa. Wala namang iba. Walang iba. Hirap ng buhay, pagdusa at kapighatian. Ang nadarama ng pusong sawi at nasaktan. Ngunit nang masilayan ang liwanag mo, tunay na ligaya'y natagpuan. Handang nadama ang tunay na saya nang makilala ka. Ako'y binago mo at inibig mo ng lubusan. Kaya't sa awit kong ito, pasasalamat ko. Papurit pagsamba ang alay ko. Kay buti mo, O Diyos sa buhay ko. Pag-ibig na inalay mo, buong galak sa puso ko. Kaya't ikaw, O Jesus, aking sinasamba. Papuri ilalaan sa'yo, magpakailan ka man. Bawat hakbang sa araw-araw kong paglalakbay, doon ko natanaw ang liwanag mong gabay. Kaya't sa awit kong ito, pasasalamat ko. Papurit pagsamba ang alay ko. Kay buti mo, O Diyos sa buhay ko. Pag-ibig na inalay mo, buong galak sa puso ko. Kaya't ikaw, O Jesus, aking sinasamba. Patuloy lalaan sa'yo, magkakailan pa man. Ngayon ang aking buhay ay wala nang pangamba, pagkat aking alam, ika'y kasama sa dulo. Kaya't sa awit kong ito, sigaw ng puso ko. Papuri pagsamba ang alay ko. Kay buti mo, O Diyos sa buhay ko.
pagsamba, papuri ilalaan sa'yo, magpapakailan ka man. Papuri ilalaan sa'yo, magpapakailan ka man. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat. Mayroon tayong masipag na umawit, hindi umaangal. No? Yan ang ministry ni kapatid na Lisa. Kung sino ang mayroong mga talentong sa pag-awit, pwede rin. Gamitin nyo. Hindi lang sa pag-awit. Oo. Yung kung anong nakikita nyo sa church na Kasi sa nababagay church, kayo. kung ano yung talento ninyo, i-offer niya para sa church. Halimbawa, si Ate Merly gusto maging pangulo ng mga kababaihan. Pangunahan mo. Pwede. Ha? Kasi pangulo ng kababaihan. Yan yung Alam mga mo, projects. natutuwa si Lord pag may gawain. Yung hindi lang kayo uupo, makikinig. Kami lahat naka-under sa'yo. Oh, lahat ng babae under mo. Under mo. Oh, pag hindi nakinig sa'yo, batukan mo. joke. Joke. Lahat, pati asawa ko under mo. Siyempre. Okay. Ngayon naman po ay handa natin ang ating mga sarili, no? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Walang iba, si Ate Lil. Ang ating, magandang hapon po sa ating lahat. Ang ating pong pinag-aaralan ay Genesis. Ano nga ibig sabihin ng Genesis? Ang Simula. pasimula, no? The beginning. Nabibili. Dahil sino ba dito naka-attend na ng yung beginning talaga ng ating lesson. So, bakit natin pinag-aaralan ito? Kasabihin niya, wala namang kabuluhan yan. May kabuluhan. Dahil dito makikita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. No? Sa pasimula, ang sabi nga, wala, ang daigdig ay wala. No? Hangin lang ang umiihip. Pero ang sabi ng Panginoon, let there be light. So nagkaroon ng ilaw at sunod-sunod na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. At ang kahuli-hulihang nilikha ng Diyos ay tao. No? Sino ang unang nilikha? Si Adan. Si Adan lang. No? Siya ang unang nilikha. Tandaan natin, ang nilikha ng Diyos ay moon, stars, lahat ng galaxy, tapos iba't ibang uri ng hayop, mapaamo o Ilap. mailap, no? Isda, birds in the air. Ang nilikha niyang mga isda, malalaki, maliliit. So kaya merong mga pating, merong mga whale, merong whale shark. No? So ang lahat ng yan ay nilikha ng Diyos. Pati mga ahas. Nung nakita ng Diyos na malungkot ang lalaki, kaya siya nagkaisip na likhain ang babae. Na? So, ang babae is companion lang. Yan ang ano sabi mo, Pastor? Katuwa. No? Helper. Helper. Ang no? helper. Helper. Sa Tagalog, no? katulong. Katuwang or katulong. Siya yung mag-a-assist. Hindi naman siya muchacha. Siya ay katuwang. Ibig sabihin, better half. No? Kung sa English pa. So, bago likhain ng Diyos ang babae, siya ay pinatulog niya si Adan at ang babae ay mula sa tadyang. So, ang tadyang, kung kayo ay may mga asawa, ang lalaki, Kulang. tignan ninyo yung tadyang ng asawa. Kulang kami ninyo. ng isa. Kulang. Kasi doon galing yung babae, no? So, ang tao, nilikha ng Diyos mula sa alabok, hinulma, na? At hiningahan. Ang inihinga ng Diyos sa unang tao ay tinatawag na Espiritu. Samantalang ang lahat ng ibang nilikha, puro salita lang, magkaroon ng ilaw, magkaroon ng halaman, magkaroon ng isda, magkaroon ng ibon, iba't ibang uri ng hayop, magkaroon ng lupa, at during that time,
wala pang alam wala pang alam ang tao sa ulan. Sapagkat ang tubig sa mga ano lang sa lupa, ponds, yung ocean, Bukal. dagat, Bukal. lawa, ilat, yun lang ang Tubig. tubig. In-invite ko siya. Ay. Ay, bang po. Ayun na po. Sila na kaya. Sino? Ha? Kaya ako, Ano kayo? gusto mo katabi ng dalawa? Tabi na lang kayo. Dahil ito ka, te. Ito, rapid-rapid kayo para mahanginan kayo, okay? So, na tayo yung paglikha, no? Sabi ko nga, ang tao nilikha ng Diyos gamit ang kamay. Ang ibang mga nilikha na kailangan natin sa pamamagitan ng salita. Magkaroon ng langit, magkaroon ng ilaw, magkaroon ng sun, moon, stars, lahat ng galaxies na yon, magkaroon ng iba't ibang uri ng hayop. At ang tubig noon, sabi ko nga, yung sa spring, yung bukal, sa dagat, sa ilog, sa ilat, ano pa, sapa, at hinati yung tubig. Merong tubig sa baba, merong tubig sa taas. Kaya during that time, ang unang tao hindi alam ang ulan. Punta na tayo sa buhay ni Teka muna yung invited. Noah. Ay, oo nga pala, pakilala mo muna yung in-invite mo. Daisy Di- Pascual. Daisy Pascual. Welcome po. Salamat at dumalo Ako po kayo. ang pastor. Pastor Edgar. Ito, Ito ang aking may bahay. Na walang bahay. Ay, may bahay ako. Pinanong mo kami sa looban. Saan daw? Nakapansin ko. Oo. Dati na. Magkakapit bahay kayo. Okay, malapit ka lang pala. Ganitong kalagi rito. Welcome po kayo palagi dito. So, si Eva at Adan ay may anak. Sino yung anak ni Eva at Adan? Si Cain. Si Cain at si Abel, no? Si Abel ay naghandog. Ang handog niya ay kalugod-lugod sa Diyos. Bakit? Ano sa palagay ninyo yung handog na kalugod-lugod sa Diyos? Mahal niya. Ha? Mahal niya. Mahal niya ang Diyos. Paano natin ipapakita na mahal natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating handog? Tingnan ninyo, si Abel, pinili niya yung pinaka. Kasi siya ay shepherd, na? Ibig sabihin, nag-aalaga siya ng mga hayop. Samantalang si Cain, siya, farmer Farmers. naman. Nung naghandog naman si Cain, kung ano lang siguro yung mga napulot niya kung saan-saan, kaya hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos yung handog. Isa pa, ang nais ng Diyos na tipo ng handog during that time ay yung may tinitigis na dugo. No? Kasi yan ang simbolismo sa darating na panahon na si Jesus mismo ay magtitigis ng dugo para sa kabayaran ng ating kasalanan. Okay. No? Good. Nasusundan naman siguro ninyo ako, no? Okay. Tangapon yun po. So, nagkaroon na ng maraming tao. Tandaan natin mga kapatid, during the time at saka sa census sa mga Israelites, ang bilang lamang na binibilang ay lalaki. Na? Tandaan ninyo, lalaki lang. Hindi kasama sa census yung mga, ayan, katulad natin, mga babae, hindi tayo kasama sa census. Basta sasabihin na, sa angkan ni, ang pangalan ng asawa mo, Alma? Ito ang Bible study namin. Ito, sa angkan ni Salino, marami siyang mga tupa, ganyan, ganyan. Dito ka, dito, dito. Meron ito. No? Ito. Ito pa isang upuan. Pero hindi. So, ganyan ang census, no? Baka magtaka kasi kayo, bakit saan galing yung mga babae? Sabi nga noon nung nakaraan, sa gilid-gilid lang daw. Tama, sa gilid-gilid dahil. Nung araw, ang pag-aasawa, pwede sila mag-asawa ng kapatid. Dahil wala pang tao. Nagpaparami pa lang. But later on, prohibited na yung, yung mag-asawa ang magkadugo. No? Kaya third generation na pinagbabawal pa rin ang ating kultura. Okay, punta na tayo sa buhay ni Noe.
Si Noe, during that time, napakasama na rin ang palibot niya. Ang lahat ng tao ay saan nakatingin? Sa layaw ng laman. Na? Ito ba yung nangyayari ngayon? Yes. Nakikita natin. Yun na nga lang yung mga sa gobyerno natin, di ba? Talamak na yung mga pera, kwarta, kahon, ay, pera, kwarta, at kwarta, no? Wala na silang inisip kundi pera. Tumingin ka naman sa mga kabataan, pag inutusan mo, ano yan? Wait lang. Wait lang, no? Puro wait. Para mga ibon, wait. Magti-tweet, no? Ganyan na ngayon. Hindi katulad ng panahon namin, di ba, te? Nung panahon natin, kapag kami ay inutusan ng nanay namin, sunod kami kaagad. Ang kasunod niyan ay may amalo na, no? Isang pitik na yan. Pero nag-iiba ang panahon. Sabi nga nila, takbo ng panahon, hindi ako maniwala. Kung you're really, gusto mo talagang i-mold ang iyong family, at kailangan suhituin. Kami noon, nung mga maliliit pa ang mga anak namin, every 6 o'clock in the evening, meron kaming family altar na sinasabi. Doon namin inaaralan ang mga anak namin tungkol sa Bible, tapos pinapamemorize namin sila ng verses. Natatandaan niyo yung lesson natin, yung kay Pastor Dan, di ba merong armor of God? Yun yung espada na yun yung mga verses natin. Dahil wala tayong iwawasiwa sa gawa ng dyablo kapag wala tayong verse. Di ba? Di ba yung nung nag-fasting si Jesus, di ba niloloko siya ng dyablo? Pero dahil si Jesus ay marami ding verses, ang dyablo marami ding memorized na verse. According to the Bible, sabi niya, so makatalo tayo ng dyablo sa memorya. Kaya ngayon pala mga kapatid, maasa akong magsaulo kayo ng mga verses dahil yan ay malaking tulong para sa ating ikalalago. At saka yung ating sandata. Kasi sa panahon ngayon, kung tayo ay mahina-hina, wala tayong Diyos sa ating buhay, ano mangyayari sa atin? Lupay-pay. Ang sabi nga ni Pastor Dan, huwag kayong umasa sa kanino? Tao. Tao. Huwag umasa sa tao. Kanino daw tayo aasa? Kay Jesus. Diyos lamang. Sapagkat sa tao, kapag umasa ka, bigo, duguan, luhaan, no? Pero sugatan, no? Lahat may tan. Oh. Ang tagal mo ko, ha? Oh. Kaya yan, Huwag umasa sa Tao. tao, saka sa Mumbai. Oo. Hindi pa sugat eh, di ba? Oo nga, oo. Sarili. Di ba pag nagugulumihan at wala ka ng ano eh, sino yung hinahanap? Si Bombay. Tintinili lang ng aasa. O, di kayo kay Ate Lenny daw. Awan. Kaya nga, ngayon pa lang mga kapatid, practicein na natin yung tamang paraan. Kasi marami nang nagturo na huwag tayong umasa sa tao. Sa Diyos lang tayo umasa. No? Bakit? Di Marley, pag sa tao ka umasa, ano mangyayari sa'yo? Sugatan, luhaan. Wala. Luhaan. Masasaktan ka lang. Masasaktan ka dahil itichismis ka. Yes. Ayan si ano, may ganyan. No? Ang ano niya, may ganyan. Napahagal Ganyan. si Ana. Natural yan. Normal. No? Yan ay normal. Lalo na dito sa surrounding ninyo. Kasi kayo kasi dito, para bang isang pisa lang kayo, kilala nyo ang bawat isa. Kami kasi parang nakabukod kami, lalo na ako, hindi naman ako lumalabas ng bahay. No? So, alam ng tao ang likaw ng mga bituka ninyo. Sama kayo sa amin sa Talipang. Masaya. Kaya, sister. No? Masaya yan. Tama. Saan tayo mag-Bible? Kahit nung nasa panamitan kami, Hindi kayo nalabas. kasi lumalabas ka, sa baba namin, may nagsusugal. Sabi Bingo. nila, Ihayakan hindi, yung pag bingo. Lucky Saan kayo Nine, doon nakatira? sa panamitan, doon sa kanila. Yung sa likod ng Dali ngayon. Oh, di ba may dali? Ay, oo. Sa likod. Doon kami nakatira. Na asawa ko Mm. sa mga ano kina Ninong Robot. Ay, Ninong Orel. oo. Nandun sila. Magkapit-bahay lang kami noon. Si Beltran ang tinira Doon namin. kami kinananay Concha sa kanila Ate Tess. Ah, Beltran. Mm. 1976 kami doon. Yeah. Hanggang 1985. Tapos sasabihin nila, halika bumaba ka. Sabi, ay hindi ako marunong. Tuturuan, ayoko yung Ang bait dikit-dikit ni na Nanay tao. Rosa. Ayoko. Tapos lalaki, babae, ayoko.
Parang nadidiri ako pag ganyan. Pag wala kaming pagkain, libre kami kay Mama Onsay, pinapakain kami. Binibigyan kami. Oo. Puro na puro talaga kami doon. Wala Ang talaga. upa ko sa bahay niya, yung maliit, 50 pesos lang. Hindi pa ako nakakabayad. December na ako nakakabayad. 13 months. Totoo yun. Oo, totoo talaga yun. Totoo Wala yun. kaming kagamit-gamit. Nabuhay nga kami na kumuha ka muna sa palengke. Maglilista na ako niya para good for how many days. Para one time na lang ang utang. Okay, tama niya ha. Kilala kami, kilala niya yung tinira namin. Malapit, magkapit bahay naman. Oo. Sa mga moneda sa Oo, manianda. No, so, ganyan. Pero ngayon, pinagpala na. Yung malaking Para bata sa sa terrace, sa labas. Kilo. Sa likod sa Wala nang maging Hindi, pastora. may terrace yun Sa looban na kasi sila. Marami kasi tumayo. Oo, kay Moneda. Yung sumunod doon. Dati ang ganda ng Bahay lugar namin, ngayon. 4 million. Binibinta na nga namin. Madami pa namitan sa likod. Dati pa Ano ang nakita. mga sugaran doon? Oo, may mga ganyan. sarado. Meron doong ano yan, may asawa siya, tapos nagkaroon sila ng affair noong ano niya. Oo, dahil doon sa sugang. At doon, nililigawan yan doon. Yung Akala kasi asawa ko. Akala dalaga ako. Akala dalaga, asawa ko yan. Kasi payat pa ako na medyo maganda. Maganda pa nung payat. Balik tayo sa... So, balik sa trabaho. Balik tayo sa ating trabaho. Okay, nung panahon na yun na napakasama na, nagsisi ang Diyos. Tulad nung sinabi ni Pastor noon. Sabi ng Diyos, nagsisisi ako, ba't ko pa nilalang ang mga taong ito? Okay, on our part today, nagsisisi ba ang Diyos? Kaya? Ha? Maaring nagsisisi. Kaya lang hindi pa tayo ginugunaw ng Diyos, binibigyan pa tayo ng chance. Dahil marami pa rin mananampalataya na ngayon. Natatandaan mo ang Sodom and Gomorrah? Sodom and Gomorrah nagkaroon ng bargaining agreement ang Diyos at si Lot, ay si Abraham. Sabi ng Diyos, kung meron bang ganito kadaming tao, lilipulin mo pa rin baka ang Sodom and Gomorrah? Eh, ang sabi ay 5. Walang nakitang 5. Ang naging ano lang ay si Lot lang ang matuloy. Okay. No? So, ang tao, walang contentment. Diba? Nakita nyo ngayon yung mga nagkamal ng salapi. Kakautak ko lang, No? nautak mo pa rin. Oo, tayo baon na sa utang. Wag nang bagitin ang utang. Grabe, no? Yun ang sinura ko. Sobrang. Magsusugal sila, milyon. Halimbawa hindi nila. Sila ang Yan. nagpapasugal, tayo ang nagbabayad. Alam nyo ba yun? Kahon-kahon na yun. Daming Bible study. Tapos tumama nga sa ano? Billion, million. So ganyan din, parang ang sabi nga, history Hindi yata repeat binigay yun. itself. Ibig sabihin, ang kwento ay umuulit lang. No? Paulit-ulit. No? History repeat itself. Pang 12, 13. Ngayon, 13 kami. nakita ka ng Diyos na sobra na ang kasamaan. Marahil, hindi nga lang inano ng Bible, na inaaralan din sila ni Noah. Halina kayo. Until the last time. Alam niyo ba kung saan tinutusan si Noah ng Diyos na gumawa ng daong? Doon sa tuktok ng bundok, Mount Ararat. Doon sa yung ganyan. Dito siya sa tip ng bundok. Dito sa tip. Bakit? Dahil baha. No? Okay. So habang ginagawa yung pair by pair na hayop, pinapapasok. At meron silang provision. At ano ang sabi? Si Noah, asawa niya, yung 3 niyang anak at ang 3 manugang. So ilan sila? 8. 8 silang tao na pumasok. Now, nung malapit ng ipinin o isara ng Diyos ang pintuan ng daong, kasi may sukat yun eh. Sabi ni Noah, magsisi na kayo. Para ngayon, magsisi na kayo ng inyong mga kasalanan. Walang nakinig. Sabi nila, kasi babaha na, wala nga, hindi nila alam yung baha. Kasi wala pang ulan. Sabi nila, baliw to si Noah. Diba ngayon din, ganyan din. Yung mga pastor na yan, baliw yan. Mga siraulo yan, gusto lang niyang pera. Si pastor walang pera yan. No? Baliw yan. Ganon nga ang nangyari. So, ano nangyari? Nung isinara na ng Diyos ang pintuan, doon na sila nagkukumahog na, Noah, iligtas mo kami kasi ang tubig tumataas na. Pero ang sabi ng Diyos, kapag ito ay sinara ko, hindi nyo na
mabubuksan. So how many days na nagkaroon ng palutang? Nagkaroon ng ulan 40 days and 40 nights. Ilang araw nagpalutang-lutang sila. Read your Bible. Ilang araw silang nagpalutang-lutang? 40 days. Hindi. 150. 150 days silang nagpalutang-lutang. Yan. 150 days. Oo. Ang ulan, 40 days, 40 nights. Eh dito sa atin, sa amin nga, dyan sa lugar natin, umulan lang ng 2 araw, ang tubig sa amin ay hanggang dito na. Ewan ko din. Ewan dyan. Noong nagkaroon dyan ng ewan ko ba yung, anong tawag nila yan, inayos nila doon sa likod, di ba? Imburnal. Hindi yung imburnal, yung doon sa likod natin sa may ilog. Oo. Nilagyan nila ng ewan Daanan. ko, daanan. Natakot nga kami noon kasi pwede kaming akyatin doon. Kaya simula nung tinayo yun, hindi na natuyo yung frontage namin. Kasi hindi na naabos na Oo. So, siguro, ano yan? Hindi ko alam kung anong reason. Okay, punta na tayo sa chapter 8 ng ating aralin. Nasundan niyo ba mga kapatid ang ating lesson? No, ang lesson natin ngayon ay tungkol kay Noah naman. Okay. So, bumaha. 150 days na may tubig. Sabi ko nga, siguro kasi yung manugang ko ay seaman. Siguro hirap siguro pag yung paglingon mo tubig. Dito sa kabila tubig, doon sa front tubig. Na? Ganun din ang nangyari kay Noah. Na? So, anong ginawa ng Diyos? Sabi dito, chapter 8, natuyo ang baha. Hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noe. Ibig sabihin, hindi nawala sa isip ng Diyos si Noah. Parang tayo ba ay nakakalimutan ng Diyos? Hindi. Bakit naghihirap tayo? Kasi choice natin yan, no? Ang sabi ng Diyos, ito yung choices mo. Mabuhay, mamatay. Kung binili mo yung mamatay, mamamatay ka nga sa konsumisyon, sa problema, at sa stress, at marami pang iba. Balik ka kay Jesus. Dito ang buhay mo ay hahaba. Ilang taon daw dapat tayo mabuhay? 120. Ang sabi ng Diyos, hindi ko na pahahabain pa ang edad ng tao hanggang 120. Yan dito sa Genesis 6:3. 6:3. Na? Okay. So, baka sabihin ninyo, nag-invento ako. Hindi pa ako nag-invento. Okay, so, nagkaroon na ng malaking baha, 150 days. At bukod doon, di ba, nasa tip, taluktok na sila sa tip na ng, sa mountain, umangat pa yun. Dahil napakalaki ng baha. So, therefore, wala ng tao talaga. No? Palutang-lutang, wala ng Patay hayop, lahat. patay lahat. Pati yung mga halaman, patay lahat. Tao, patay lahat. So, wala. Siguro ang baho noon dahil maraming patay. Na? So, hindi nakalimot ang Diyos. Ano ang sabi dito? Hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noe at ang lahat ng hayop na kasama niya sa daong. Kaya't pinaihip niya ang hangin. Bakit pinaihip ang hangin? Ano ang purpose ng hangin pag umihip? No? Nagda-dry up siya, no? Di ba pag tayo ay yan nga ang lagi ko sabi, sana humangin para matuyo agad yung mga sampay ko. Di ba? Parang sinisip-sip ng hangin yung tubig, na? Kaya't pinaihip niya ang hangin at nagsimulang humupa ang tubig. Huminto ang mga bukal at tumigil ang pagbuhos ng ulan. So ang lahat ng bagay sa mundong ito na nangyayari sa ating buhay ay nasa katakdaan ng Panginoon. Hindi natin pwedeng gawin, Panginoon, paulanin mo, Panginoon, patigilin mo. No? Ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng kontrol ng Diyos. Wala sa atin ang kontrol. Ang choice lang nasa atin. It's up to us to choose whether to live or to die. Sana ako. Patuloy na humupa ang tubig at pagkaraan ng 150 araw, iyon ay mababa na. Sumadsad ang daong sa bundok ng Ararat noong ika-17 araw ng ika-7 buwan. Patuloy ang paghupa ng tubig at ng unang araw ng ika-10 buwan lumitaw ang taluktok ng mga bundok.
Pagkalipas ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng daong. No? So after, on the 10th month, natuyo na ang lupa. Medyo, siyempre, basa-basa pa konti. At pagkalipas ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng daong. Pinalipad ang isang uwak. Uwak. Ano niya? Uwak maitim na mahaba ang muso. Ito'y lumigid ng lumigid hanggang sa tubig ay matuyo sa lupa. Sunod niyang pinalipad ay isang kalapati upang tignan kung wala ng tubig. Palibhasa ay lagana pa ang tubig, hindi makalapag ang kalapati, kaya't nagbalik ito. Ano mapapansin ninyo? Take note ha. Kailangan paganahin niyo ang inyong utak. Sunod niyang sana yan? Pinalipad ang isang uwak. Ito'y lumigid ng lumigid hanggang ang tubig ay matuyo sa lupa. Sunod niyang pinalipad ay isang kalapati upang tignan kung wala ng tubig. Palibhasa'y lagana pa ang tubig, hindi makalapag ang kalapati, kaya't nagbalik ito. Ano ang mapapansin niyo sa 2 ibon na yun? Na? So, inutusan 2. Ang uwak at ang kalapati. Ang uwak, lumigid-ligid lang. Sinabi bang bumalik? Hindi. Ang kalapati, palibhasa, may tubig pa konti, siguro, hindi siya makalapag. Kaya bumalik siya. So, ano ang difference? Ano ang makukuha ninyong aral dyan? Isip-isip. Ano ang nature ng uwak? Gusto niyang lumabas, ayaw niya bumalik, makalaya siya. Ano ang ugali niya bukod doon? Makain siya ng patay. Ayaw. Kaya hindi siya bumalik. Oo, nakain siya ng mga patay na tao. Siguro yung mga patay na mga hayop-hayop doon. Hindi naman sinabi, pero yan ang aking thinking. Kasi hindi siya bumalik. Samantalang ang kalapate, bumalik. Tubig pa. No, dahil hindi siya makalapag dahil may tubig pa. Yan naman naisip ko lang. No? It's up to you to agree or disagree. No. Pero yan kasi ang nature ng uwak. Di ba? Nature yan ng uwak. Kahit doon sa taas ka, pag bibihina ka, nakakainin ka ng uwak. Hinuli ito ni Noe at muling ipinasok sa daong. Pagkaraan ng 7 araw, muli niyang pinalipad ang kalapate. Pagbalik nito, kinagabihan, ito'y may tangay na sariwang dahon ng ulibo. Natiyak ni Noe nakati na ang tubig. Ibig sabihin, dry up na. No? Dry up na. May tumutubo na. Pagkalipas ulit ng 7 araw, si Noe saka pinalipad ulit ang kalapate, ngunit hindi na rin ito nagbalik. Noon ay 601 taon si Noe. Nang unang araw ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng daong at nakita niyang natutuyo na ang lupa. Dami na ito, haba. Nang ika-27 araw ng 2 buwan, tuyong-tuyo na ang lupa. Sinabi ng Diyos kay Noe, lumabas na kayo sa daong. Palabasin mo na rin ang lahat ng mga hayop na naroroon, maamo at mailap, gumagapang at lumalakad sa lupa at pati ang mga ibon. Bayaan mo silang dumami at mangalat sa buong daigdig. At inilipat nga ni Noe ang kanyang asawa, mga anak at mga manugang. Lahat ng hayop, mailap at maamo, lahat ng gumagapang at lumalakad, pati ang mga ibon ay sunod-sunod na lumabas sa daong. Sama-sama ang magkakauri. Okay, so ano ang unang ginawa ng ni Noe? Nung nakalabas na sila, na, ano ang nangyari? Naghandog si Noe. No? Sa lahat ng instance, si Noe ay naghahandog na. Siya nating dapat gawin. Yung paghahandog. Ano bang uri ng paghahandog itong ginawa ni Noe? Ba't siya naghandog? Palagay ninyo. Salamat na sila ay iniligtas. No? Iniligtas dahil wala na, tira sila na lang. Si Noe ay nagtayo ng dambana para kay Yahweh. Kumuha siya ng isa sa bawat hayop at ibong malinis. Tingnan ninyo kung paano siya maghandog.
no? Ibong malinis, isa sa bawat hayop at ibong malinis at sinunog bilang handog. Nang masamyo ni Yahweh ang halimuyak nito, sinabi niya sa sarili, hindi ko na susumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. Alam kong masama ang kanyang isipan. O, tingnan nyo. Ang tao ay masama ang isipan mula sa kanyang kabataan. Kaya nga sasabihin ng iba, paano ka ba maliligtas? Gagawa ng mabuti. Meron bang mabuti sa atin? Wala. Una-una, inggitera, chismosa. Ha? Yan ang nature natin. Matawa tayo, pero yan talaga, inggite. Ano yan yung, yung, hindi siya mapagbigay. Ano yan? Madamot. No? Yan ang nature ng tao. Kaya pag nangutang ka, 1, 2, 3, pang-apat, hindi na. Yan ang nature ng tao. Pag nagbigay ka 1, 2, 3, hanggang doon na lang. Sasabihin, sobra na. Diba? So, ano ang magagawa ng ginagawa mong kabutihan? Hindi makakasave sa atin ang paggawa ng mabuti. Si Kristo lamang. Kay Kristo lamang tayo lumapit. No? At magpasaklolo. Dahil siya lang, Jesus is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Him. Okay, sandali lang ha. May liliwanagin lang ako. Pakibasa Ate Lisa sa Ate Ana. Pakibasa ang Tito 3:5. Sa iyo naman, Ephesians chapter 8:9. Yung sinabi niyang hindi ka maliligtas sa paggawa ng mabuti. Basa. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng Tama na. bagong buhay. Di ba napakaliwanag naman na sinabi, hindi daw tayo naligtas sa paggawa ng mabuti. Ibig sabihin kasi, di ba lagi kong sinasabi sa inyo, kung ang karamihan ng tinuturo sa simbahan, gumawa ka lang ng mabuti, maligtas. Eh di hindi na natin kailangan si Kristo. Nakukuha niyo ba? Dahil di ba sinabi diyan, manampalataya kay Kristo, maliligtas ka. Yun lang ang salvation. Yung paggawa ng mabuti, hindi masama. Tama yan. Kaya lang yan ay bunga ng, pag nanampalataya ka na kasi, may bunga yung mabubuting gawa. Kasunod. So, ibig sabihin, unahin mo na yung pananampalataya. Hindi yung uunahin mo munang gumawa ng mabuti para maligtas. Ang liwanag naman, hindi ka maliligtas sa paggawa ng mabuti. Pakibasa rin, Ate Lisa. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Yun din ang sinabi. Naligtas tayo sa pananampalataya, hindi sa paggawa ng mabuti. No? Naligtas tayo sa pananampalataya. Kaya tama yung sinabi nitong asawa ko na hindi ka maliligtas sa paggawa ng mabuti. No? Manampalataya ka, kasunod yung kabutihan, yung bunga ng Espiritu. No? Mayroon pa siyang binanggit kanina na sabi niya, hindi tayo masusunod, di ba? Pakibasa, James chapter 5 verse 17-18. Ito, Santiago. ang tawag diyan, ito yung sign and wonder. Noon po kasi ng panahon, may sign and wonder, no? Mababasa sa Santiago chapter 17 na yung binanggit niya lang kanina na hindi ka masusunod. Pero ito nangyari. Kasi itong mga propeta, si Propeta Elijah, sinabi niya, okay, sige na. Oh, Natulad din natin. Oo. Intim siyang nagalangin na huwag umulan. Hindi nga umulan sa loob ng 3 taon. imagine, 3 taon at 6 na buwan, 3 kalahati. Sinabi,
Pero hindi na yan mangyayari ngayon kasi ang tawag dyan ay sign and wonder. Kaya tama naman yung sabi ni Mrs. na hindi mo pwedeng utosan ang Diyos. Pero ito, sinabi niya, sige, tuloy-tuloy po ninyo. 18. 18. At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak ng ang ulan ay namunga ang mga halaman. Oh, ibig sabihin, nang sinabi niya umulan na. Kaya nga namunga na ang mga halaman. Imagine, 3.5 years, walang ulan. Alam niyo ba yung nag-alaga kay Elijah na byuda, may anak na isang babae, kung babasahin niyo tuloy-tuloy, yung pagkain niya, para ngayong araw na lang, sa kanyang anak. May anak siyang babae, saka siya. Pag nakain, ang sabi sa Bible, pag nakain ko na tong pagkain na to, kinabukasan, patay na sila. Kasi 3.5 years na hindi umulan. Paano ka makakapagtanim? Wala kang aanihin. O ano ang sabi ni Elijah nang dumating siya sa bahay na yan? Sabi niya, bigyan mo naman ako ng pagkain. Sabi nung propeta po yan. Bigyan nyo naman. Sabi naman ng babae sa sarili niya, ito na nga lang ang kakainin namin ngayon eh. Ibibigay pa sa'yo. Pero dahil utos ng propeta, no? Manggagawa ng Diyos. Katulad ko, manggagawa ako ng Diyos. Pero hindi ako propeta. Wala nang propeta. Okay. So, dahil yung manggagawa ng Diyos, yung propeta, binigyan niya ng pagkain. Alam mo bang, inabot ng 3 taon mahigit, nakakakain sila. Hindi natuyo yung kanilang langis at yung harina. Hindi sila natuyuan. Kasi ang pinakain niya ay yung manggagawa ng Panginoon. Kung babasahin nyo sa unang hari, mababasa nyo yan dyan. Okay, so isinabi ko lang na kanina kasi nabanggit niya na hindi na. Hindi na ngayon yan kasi ang tawag dyan, sign and wonder. Wala na po ngayong sign and wonder. Mayroon miracle. Mayroon pang himala. Okay, sige. Sa ating pagpapatuloy, yun nga, naghandog si Noe o si Noah, no? At tinanggap naman ni Yahweh yung kanyang handog. Naging mabangong halimuyak ang handog ni Noe. Kaya, nung tuwa ang Diyos sa kanyang handog, ano ang sabi ng Diyos? Hindi ko na susumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. Na? Alam kong masama ang kanyang isipan. Mula pa sa kanyang kabataan, hindi ko na rin lilipulin ang anumang may buhay. Hanggat narito, buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, taglamig, tag-init, ang araw at gabi hindi mapapatid. Ano mapapansin ninyo? Dito na ako magtatapos. Nadagdagan ko na lang. Nagsisi rin ang Diyos nung makita niya wala na ibang tao. Kaya sabi niya, hindi na muling mangyayari na susumpain ko ang lupa. No? Kasi wipe out lahat yan. Walang natirang buhay. Kahit hayop, kahit mga halaman. No? So, tandaan natin mga kapatid. Kaya natin to binabasa unti-unti. Dahil gusto ko ipakita sa inyo ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Lahat kumulog at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol mula pa ang likain ang tao dito sa lupa. Nahati sa 19 na po. Okay, tama na yun. 18 lang. 956. Ay, akala ko, inaanap ko na. Wag na lang. Ako na lang. Wag na lang. Ako na lang, babasahin ko na lang. Ay, naku, mas. 5, 6. Anong klaseng 5 and dilinan? Job 5. Sabi-sabing inuuga niya ang bundok sa hindi ng kanyang galit. Ito'y kanyang dinudurog. Ang buong lupa ay kanyang niyayanig at inuuga niya ang saligan ng Kita niyo, pag nagagalit ang Diyos, ano? Inuuga niya. Di ba? Kaya nagkakalindol na galit. Bakit galit na galit ang Diyos? Sasabihin ko sa inyo. Kasalanan. Dahil sa kasalanan. Di ba? Nung unang-unang nagalit ang Diyos sa panahon ni Noah, patay lahat.
Nagalit siya eh. Bakit ano ang sabi niya? Nagsisi ako. Bakit ko pa nilalang itong mga taong ito? Nagsisisi ako. Kaya Noah, gumawa ka ng daong, isama mo ang mga anak mo at manugang mo, at magdala ka, pati asawa mo, magdala ka ng pair by pair na mga hayop. Nangyari. So sa galit niya, ginunaw. Sodom and Gomorrah, sa galit niya, no? Dahil ang sabi ni Abraham, kahit ba may 50 na mananampalataya, gugunawin mo ang Sodom and Gomorrah? Hindi. 25, hindi rin. 10, hindi rin. O nung makita ng Diyos na si Lot na lang, nagpadala siya ng anghel, sabi kay Lot, umalis na kayo dahil susunugin ko. Dahil wala nang nananampalataya. Wala nang naniniwala sa Diyos katulad nung kinuha. Walang nananampalataya. Kay Sodom and Gomorrah, wala ding nananampalataya. Kaya anong parusa? Sinunog. O yung nangyari sa Los Angeles. Diba? Nagtataka sila. Saan galing ang apoy? Kasi ang sabi nila, hindi namin kailangan ang Diyos sa lugar nila kasi napakayaman nila. Mga artista. O anong nangyari? Sinunog lahat. O yung nagsasabi yung Bible, nagpa-video, pinupunit niya, walang kwenta to. Maya-maya, nabalitaan patay. Diba? Nabalitaan niya. So, ipinakikita rito na kapag ang Diyos nagalit, nililindol, nililiglig. Kasi tingnan mo, unang-una nagagalit siya dahil yung pera ng bayan, di ba, corruption, kinurap nitong congressman, baka hindi pa napapatunayan. Pero walang iba eh, congressman at senador. At ang siguradong umamin, yung Diskaya, umamin na sila, Alcantara, si Hernandez, Bryce Hernandez, saka si Bernardo, umamin na sila. Kaya lang, yung pinagbibigyan nila ng all in all, 60% kasi 40% lang ang pumupunta, hindi, ang 40% ang napupunta kay Diskaya. Pero yung 60% sa mga congressman, senador, lagay. Kaya lang, wala pang katibayan. Pag may katibayan, salamat. Okay, so ipinakikita, nagagalit ang Diyos ngayon. Kaya tingnan nyo, ang lindol, walang tigil. Ngayon, ang bulkan, walang tigil. Di ba, nag-aalsa na ang bulkan ngayon. Yung bagyo, 6 na bagyo, sunod-sunod. No? Ano ba yung una? Mirasol, Nando, Opong, Paulo, yung Q, hindi ko natandaan. Yung sumunod, Ramil, yung sumunod, Ramil. Di ba? Siya ang may kontrol ng kulog. Bagyo, di ba? Nung si Peter, ang babasahin ko sa inyo, si Peter nung namamalakaya sila, nasa dagat sila, may dumating na bagyo. Si Jesus natutulog lang. Ginising siya ni Peter. Ano ba? Mamamatay tayo rito, lulubog tayo rito. Ano ang sabi ni Kuya? Napakaliit talaga ng inyong pananampalataya. Sinabi niya sa bagyo, tumigil ka. Di ba tumigil? Ang Diyos may kontrol ng lahat, pati ang lindol na yan may kontrol. Kaya tayo ngayon, dahil sa kasalanan ng mga tao, kakaunti na lang ang nananampalataya sa Pilipinas. Kakaunti na lang. Kita mo yung mga ginagawa nila. Dahil sa kasalanan, kaya tayo ngayon pinarurusahan. Nakukuha nyo? Kaya nga, nagpapasalamat ako rito. No? Mabuti pa kayo sa daong ni Noah. Sa daong ni Noah, no? Wala siyang nakuha. Wala siyang nakuha ang ibang tao, kundi yung anak niya at manugang, asawa. Wala. O mabuti pa kami rito. Ilang kayo? 11. No? So, di ba? Thank God na kayong 11 naririto ay nakikinig. Saka, lagi kong sinasabi sa inyo, kaya ako naririto. Ang tanging layunin ko, dahil utos ng Diyos sa akin, pag-ibig. Ang tanging layunin ko, na kapag binawian tayo ng buhay, sa langit ang tungo natin. Yan lamang ang aking itinuturo. No? Di ba? Ano lang? Di ba? Ang sabi ko binasa niya kanina, yung Ephesians chapter 2, 8, 9, we are saved by grace through faith in Christ Jesus, not by works. Hindi tayo naligtas sa mabuting gawa. Ganon din yung Tito 3:5. We are saved by grace through faith. Naligtas tayo sa habag ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya. Kaya ang itinuturo ko sa inyo, manampalataya lang kayo kay Jesus, na siya ay totoong Diyos na nagkatawang
tao. Pag nanampalataya kayo, save na kayo. Anytime nabawian kayo ng buhay. Pero di ba, pinag-aralan natin, ilang taon ang gusto ni Lord nabawian tayo ng buhay? 120. Kaya kami ni Ate Lini, hinihingi namin 101. 100 na lang. Wala. Pinapasok pa na. Si Ate Merly dati 99, ngayon 101 na rin. Di ba? Happy na ako. Dalmatian, gusto, gusto. Kasi dahil dun sa 100,000, may kahit pa paano may baon tayo papuntang lang. Pero wala tayong madadala. Tandaan nyo, ni 5, wala tayong madadala. No? Kaya, Sa TikTok. Meron? Yung kotse. ano Sa TikTok, yung kotse, binaon din. Okay, so, yun ang importante. 3 lang tinuturo ko dahil may bago. Daisy ba? Daisy? Daisy. 3 lang po tinuturo ko rito. Pag dinawian tayo ng buhay, sa langit ang tungo natin. Dahil true faith, dahil nanampalataya ka kay Jesus, nananampalataya ka natin, di ba? Save ka. Pangalawa, hahaba ang buhay. Hanggat gusto mo. Huwag lang lalampas ng 120. Ako, ayaw ko na ng 120. Bakit? Amoy lupa na ako niyan. May makukuha naman ho kayo. Sa Ha? senior, 100,000. O, kung 101. Kaya nga ang hinihingi namin ni Ate Lini, 101. 101. Pero yung pera matatanggap kong 100,000, hindi ko pa rin kailangan. Bakit naman? Bibigay ko sa church. Bibigay ko sa church. Matanda na. Hindi. Ano gagawin ko doon sa pera? Umabot ng 100 pero kaiintay nadulas, mas mahigit sa 100,000 pa yung nagastos. Opo. Nadulas. O, tama. Hinihintay mo Tama. 100 na siya eh. Tapos nadulas siya. ng munisipyo. Kulang pa yung 100,000. Nadulas, kulang pa yung 100,000 sa bayad sa ospital. Tulad ni Mercy, nadulas daw ba? Yung dumpit. Ay, nadapa. Ate, nadapa daw si Mercy. Sino ba si Mercy po? Hindi, si Tidoring po na. Si Mercy sa Malibali? Ano? Nadapa daw. Saan? May sabi sa inyo, Pastor? Kaya 2 araw nang sarado. Pero okay na po. Hindi, mahina na po kasi yung Nadapa daw. mahina na po kasi yung Ha? sarasi. O, 2 araw na. Kahapon at ngayon. Okay. 2 araw na. Okay, so tatapusin ko na, yun lang ang aking karagdagan, no? Hindi ba lang salvation, pag binawian sa langit tayo, hahaba ang buhay. Pangatlo, ano ang pangatlo? Sino nakakatanda? Pagpapalain. Bless. Yung sinabi ko sa iyo dati, nandoon kami, walang kagamit-gamit. Umuutang kami kay Aling Lydia dyan. Kilala niyo yun, Si Sir? Lydia ba yun? Lydia. Umuutang kami kay Lydia. Padadalhan lang nito ng sulat, bigyan ng 1 kilong manok, baboy. Si Leslie pa, 5 years old lang. Si Leslie. Pero ngayon, ang bahay ni Leslie, 40 million. 3 ang bahay. Mayroon sa Sampaguita, 2. 3 lahat. Pinagpala. Yan. Oo. Dahil yun nga eh. I-bless ka niya. Dahil ganito eh. Pag nanampalataya ka kay Kristo, pagpapala. Pero may gagawin. Tatay nila po. Kasi faith without work is dead. Patay ang pananampalataya, walang kalakip na luwa. Okay. So hindi ko pa kakatagalan, closing prayer na po. May tanong kayo mga kapatid. Wala nang oras rin. Sa susunod na magtanong. Closing prayer mo na. I-study ninyo ang chapter 9. Ha? Para pagbalik natin sa susunod na mag-question and answer tayo. Prayer request? Wala? Yung anak ko si Cynthia, diretso yung magalingan. Ano po, sakit? Hindi, nilagnat lang yun. Pero ngayon, binabantayan ko talaga. Ay, wala. O sa susunod na Merkulis, punta kayo rito ulit. Ha? Merkulis, ang Martes ngayon lang kasi mayroon siyang pa-doktor. Ha? Merkulis, okay. Next meeting, Miyerkules na. Merkulis. Okay, tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa pagkakataon na kami ay nakapag-aral ng iyong salita. Tunay, Panginoon, na ito ay nagsisilbing liwanag sa aming buhay, Panginoon. Ang salita mo ay tanglaw sa aming buhay. Salamat, O Diyos, dahil tinipon mo ang mga anak mo sa dakong ito upang sama-sama kaming mag-aral ng iyong mga salita. Tunay, Panginoon, na inaralan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat.
puspos ng pag-ibig, subalit nagagalit din, Panginoon, dahil sa kasalanan na nagagawa namin, O Diyos. Sa lahat ng mga kasalanan na nagagawa namin, patawarin mo po kami at nawa, Panginoong Diyos, maranasan namin ang tunay na kagalakan, Panginoon, sa pili mo. Loobin mo na sa darating na linggo, O Diyos, sama-sama rin kaming mananambahan, Panginoon, sa dako ng aming simbahan. Dinadalangin ko sa hapong ito, Panginoon, ang kalipunan ng mga anak mo na narito. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Ganoon din dalangin namin, Panginoon, ang anak ni Ate Lenny, na nawa, O Diyos, ipagkaloob mo na po ang tunay na kagalingan, sapagkat ikaw ang aming dakilang manggagamot, ang Jehovah Rapha, na sa iyo lamang manggagaling ang lahat na ikabubuti ng aming katawan. Ganoon din si Maylin, O Diyos, kung ano man po ang nararamdaman niya sa kanyang sikmura. Nawa, O Diyos, pahiran mo po ito, Panginoon, at muli ay ipanumbalik mo ang kagalingan ng kanyang katawan. At ganoon din, Panginoon, nagpapasalamat ako dahil meron kaming bago si Daisy. Nawa, O Panginoon Diyos, patuloy mo siyang akayin sa gawain na katulad dito, Panginoon, pagpapalakas ng aming spiritual na buhay. Salamat sa buhay niya, Panginoon, dahil dinala ko siya dito. Ganoon din, salamat din sa magkaibigan na si Maylin at saka si Angie. Thank you, Lord Jesus. Nawa po ay magpatuloy po sila sa kanilang kagalakan sa paglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng pagdalo. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, si Lisa, si Annalyn, si Lina, si Maylin, si Angie, si Ate Lenny, si Merly, si Liberty, maging si Irene, si Alma at si Daisy. Loobin mo, Panginoong Diyos, na ang biyaya na nakalaan para sa amin ay tanggapin po namin sa tuwi-tuwi na, sapagkat ikaw ang aming shepherd, Panginoon. Sabi ko nga, I am the good shepherd, we shall not want. Wala na kaming mahihiling, Panginoon, sapagkat ang lahat ng bagay na aming kailangan ay ipro-provide mo. Yan ay isang pangako, Panginoon, sa lahat ng anak mo. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. At ganoon din po, Panginoon, sa aming pansamantalang pag-ihiwalay. Loobin mo po ang iyong pag-iingat ang sumaamin, Panginoon. Ganoon din kami ni Pastor sa aming pag-uwi. Ingatan mo po kami at subaybayan. Ingatan mo po ang aming mga hakbang, Panginoon, na huwag kaming matalisod, huwag kaming madapa. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa